Attention, mga Filipino senior citizens, paano nga ba mag-apply sa Universal Social Pension? Ito ba ay batas na? Well, mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto makinig kayo mga senior citizens, paano nga ba mag-apply sa Universal Social Pension? Ito nga ba ay batas na at magkano naman ang buwan ng pensyon dito? Well, para po sa ating mga nagkakatanda, lalong-lalo pa yung mga baguhan pa lang na nag-senior citizen, meron po tayong Universal Social Pension Bill, panukala, na aprobado na po sa Kamara noon pang 19th Congress. Well, in fact, nasa Senado na po ito. Kaso lang naabutan na ito ngayong 20th Congress mga ka-vlog. Kasi hindi ito naasikaso at hindi din po ito napansin, nabigyang pansin, no, ng Senado, no, ang Universal Social Pension Bill. Yung nasa Senado na po ang version noon, ang version na yun mga ka-vlogs is 500 pesos monthly pension, okay? Para sa lahat ng mga senior citizens. 500 po yun. That was 19 Congress pa na approve. Uulitin ko, nasa 20th Congress na tayo ngayon. So, more than a year na, no, 2 years na actually, na hindi pa ito gumalaw sa Senado. Kaya nga po, ang mga may akda nito dyan sa Kamara, no, sa pangunguna po ng Senior Citizen Party List and United Senior Citizen Party List ay nag-file ng substitute bill sa Kamara o sa Kongreso bago po nagtapos ang 2025, no, last year, no, substitute bill na kung saan hiniling nila na yung 500 pesos na naunang version na nasa Senado ay gawin pong 1,000 piso na. So taasan, no, taasan ng 1,000 piso bawat buwan na pensyon under the Universal Social Pension Bill ang gusto nilang mangyari. Kasi nga po, nagtataasan na ang mga bilihin, tumaas na din po ang inflation, no? And dahil nga po sa tagal na nakatulog sa Senado ang unang version ng Universal Social Pension Bill, talagang tumaas na talaga ang inflation, tumaas na talaga ang mga bilihin, kaya hindi na sapat ang 500 pesos para po sa Universal Social Pension for our senior citizen. So, kaya nga po nagkaroon ng substitute bill. At magandang balita dahil aprobado na po yan sa House Committee panel, no, dyan sa Kamara bago po nag-Christmas break no 2025. Sa ngayon po mga ka-vlogs ay hindi pa naman po yan lusot sa Kamara talaga kasi meron pa tayong first, second, and third and final reading, no, bago ito matransmit sa Senado para sa approval din po ng Senado, no? Pero kahit paano yung ating mga mambabatas, yung ating mga may akda ayon sa kanilang mga pahayag, no, sa kanilang mga panayam, positibo na lulusot sa Kamara at Senado ang panukalang Universal Social Pension. Actually mga ka-vlogs, meron din pong version nito na 1,500 pesos monthly, yung kay Senator Hontiveros. Kaso nga lang, tinitingnan din po ng NCSC at ng mga mambabatas yung ating ekonomiya. Kasi hindi naman po pwedeng masakripisyo din po ang ibang sektor dahil nga po dito sa 1,500 pesos monthly for Universal Social Pension. No? Kaya nakikita po nila, pati ng NCSC, na mas ideal yung 1,000 pesos monthly. Kahit paano, kahit 1,000 piso lang siya monthly, no, at least tuloy-tuloy siya, hindi po siya matitigil, no, kasi kaya-kaya lang sa pondo ng ating gobyerno, unlike doon sa 1,500 monthly na baka ilang taon lang hindi masustain, di ba? So mas okay na din po itong 1,000 piso bawat buwan. So kung magkano ang matatanggap, 1,000 nga po yan bawat buwan mga ka-vlogs. So ang katanungan din po,
paano ba o ano ang mangyayari doon sa social pension, yung sa mga indigent na 1,000 pesos monthly din po? Well, automatic po yun na ililipat sa Universal Social Pension mga kablangs. Dahil dito sa Universal Social Pension, lahat na, no? Lahat na ng mga senior citizen, wala nang pipiliin, no? Mayaman, mahirap, may pensyon o wala, no? May SSS, GSIS, PIBO pension o wala, kasama. Indigent or hindi, kasama. No? May sustento sa mga anak o wala, may trabaho o wala, may negosyo o wala, kasama na po. Kaya nga po, universal ang tawag sa kanya, Universal Social Pension, dahil pangkalahatan na po, wala nang pipiliin at wala nang maiiwan. Sa mga nagtatanong po na bakit kasama ang mga mayayaman, baka hindi nila tanggapin, no? Kasi yung mga mayayaman kakarampot lang yung 1,000 piso sa kanila monthly, no? Anong mangyayari kapag hindi nila tatanggapin? Well, ang pahayag naman po niyan ng NCSC, ng National Commission of Senior Citizens, bilang isa sa mga tagapamahala ng benepisyo sa mga nakakatanda ay kung hindi po tatanggapin ng mga mayayaman yung kanilang Universal Social Pension, mas mabuting i-donate na lang daw yun o ilagay halimbawa sa Philippine General Hospital, no? Kung saan makakabenepisyo din po ang mga nakakatanda mga kablangs. Okay din po yun. Kahit paano, makikinabang din po ang ating mga nakakatanda. Kasi kapag hindi yan kukunin, ibabalik kasi yan sa National Treasury. Kaya sayang din po. Kasi nakabudget na yan. Every year, meron tayong annual national budget mga kablangs. Kaya dapat makonsume talaga yan, mapapakinabangan ng ating mga nakakatanda. Kaya ang latest update, paano mag-apply dito, wala kayong ibang gawin kundi mag-register lang sa NCSC database. No? Yan po ang payo ng NCSC, mag-register sa National Commission of Senior Citizens or NCSC database online. Ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. No? Mag-fill up lang kayo dyan online. Magpatulong lang kayo sa inyong mga anak o di kayo naman po magpa-assist sa OSCA office or NCSC regional office para mag-rehistro kayo. Ganun lang siya mga kablangs, no? Hindi nyo na kailangan mag-submit ng application, pumunta sa OSCA, mag-register lang sa NCSC database para makatanggap po sa Universal Social Pension na 1,000 piso buwanang pensyon. Sa ngayon, paalala sa lahat, panukala pa lamang ito. Wala pa kayong matatanggap ha, pero standby lang kayo dahil sa taon na ito, positibo po na maisa sa batas ito, mga kablangs. Kaya naman, mga lola at lola, ano po yung komento attraction sa balitang ito? Kayo din po ba ay excited na sa Universal Social Pension Bill na magiging batas? Pangalawa, nakaregister na ba kayo sa NCSC database? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click niyo muna ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga kablangs. Happy Monday po sa lahat.